Yun. Hello, everybody! Yun, Gumagano na rin. Huli ka. Welcome, guys, to episode 40 of Spot Yun. Pinoy, ang tambayan natin sa Canada. Aba, si Mark ay saan ka ngayon, Mark? Nasa Surrey, British Columbia. Wow! Lain mo. Kainggit, no? Pambira. Oo nga. Parang hindi ka na nagtatrabaho, Mark. Ano ba yan? Ang dami mo Wala, Isang Oo, linggo Mark. akong bakasyon eh. Yeah. Hindi, bago ka nagpunta dyan, galing ka rin kilain. Hindi, okay, long Oo. weekend lang yun. Oo, long weekend lang. Oo. Galing ako ng Vancouver, tapos nandito ako ngayon sa Surrey. At hindi natin alam, parang napamahala tayo dito. Tignan natin. Eto ka na naman eh. Nung nandito ka sa Toronto, sabi mo, gusto mo na rin mag-Toronto. Pag nandito ka naman ngayon, gusto mo na rin sa Vancouver. Oo nga, no? Pero yung ano talaga, iba yung itsura ng Toronto sa dito. May dagat din ba sa inyo dyan, Ina? Naku, lake lang. Hindi I think yung sinasabi sa Vancouver. I've never been to Vancouver. Oh, dito kasi may dagat. Yan yata yung pinaka-busy port dito sa Canada eh. Mm-hmm. Diba? Wow. And by the way, maraming salamat dun sa mga bumili ng bit-bit ni Mark ng mga Spot Pinoy. Oh. Ano nangyari, Mark? Oh. Sold out yung dala nating t-shirt. Kala mo ang dami, pero... Bakit tayo lang yung dala mo, Mark? Hindi, akala ko kasi wala rin pupunta. Ito na naman ako. Sabi ko, mapapagalitan ako ng dalawa. Marami pang umu-order. Maraming silent subscriber na pumunta at nag-message sa akin na gusto pala nila ng t-shirt. Ayun, sayang. Dapat pala may dala ka kahit mga 50 rin eh, no? Oo, mga ganon pa yung mga nagme-message. Marami. Teka, may order ako sa'yo. Napadala mo na ba? Yun. Tsaka, hoy, Mark, may nagpi-PM sa akin, ha? I think nagpi-PM daw sa account. Sagutin mo. Sabi ko, busy kasi si Mark. Oh, yung mga umorder, nandun lang naman yung t-shirt nila. Si-send ko pagdating ko doon sa Regina. Okay. O sige, pasensya na kayo, guys. Alam mo naman, syempre, dagdag trabaho naman talaga kay Mark. Yung nakakahiya din. No? Oo pa. Oo. We will send those out, okay? As soon as we can. Ganun. Sorry, guys. Oo. Okay. Well, anyway, si Mark is nasa Surrey, BC. Sakto. Ang aming kakausapin. Actually, nandyan din sa Surrey. Oo. Diba? Siya po ay isang electrician. Okay? Tapos, maliban sa pag-uusapan niya ang buhay niya bilang electrician dito, he can compare it to when he was an electrician back in the Philippines and in Saudi nga ba? I think Saudi siya galing eh. Pero ang interesting story sa kanya, my gosh, yung nagdala sa kanyang employer niya dito sa Canada, he had a very bad experience with it. Aba, inattempt ba naman siyang ipa-deport? Bawal po yun ah. Bawal yun. An employer cannot do that. Only the government of Canada can do that. Akalain mo. In-attempt siyang ipa-deport matapos siyang complain sa unfair, labor practices. Practice, mga ganun. Oo, na-experience niya dun sa kumpanya. Anyway, sige, ipasok na natin siya. Siya po ay si Ting Betito. Hi, Ting. Ting ang bato eh. Ting ang bato. Kamusta ka, Ting? Okay naman po. Happy naman. Parang nasa parehong building lang siguro kayo ni Mark. Tinan mo, Rice. Feeling ko nandito lang sa kabila yan. Kasi nandito ako doon sa sa parang apartment siya building. Tapos siya itong lugar na to parang alam mo yung tambayan sa apartment. Okay. South Surrey ako. Kung nasa Scott Road siya, medyo 15 minutes. Malapit lang. Oo. Sayang, Ting, wala na kaming t-shirt eh. Kung pwede lang, bibigay ka namin ng libre. Wala na eh. Hindi, o-order na lang ako. Kasi para doon sa kasamahan ko. Yeah. By the way, followers nyo daw yung mga office mates ni Ting. Oo nga, no? Shoutout natin si Krishna Mendoza at Mark Cruz. Yun, maraming salamat. Shoutout sa inyo, Krishna at Mark. Yan. Ayan. Thanks guys for also watching Spot Pinoy. Diba nga naman. Okay. Tama ba ako? Ting, galing ka rin Saudi? Saudi nga ba? Yes po, galing po ako ng Saudi. Direct hire ako from Saudi Arabia po. Saan sa Saudi? Sa Riyadh po. Nako, saan sa Riyadh? Kasi nag-Saudi rin si Rice. Dalawang naging work sa Saudi. Sa Exit 18, Second Industrial at saka sa Alcarge. Doon din ako. Oh? Sa Second Industrial.
Saan po? Ano company? Isa lang naman yung second industrial, di ba? Yes po. Oo, Sa ano sa naman Saudi, ako, sa Saudi isang Ceramic kilalang ako eh. beverage maker doon sa Saudi. PepsiCo? Yes po. Oo. Sa ano Oh. ako? Sa may tapat lang yung accommodation yata namin is katapat lang nung ano ng PepsiCo. Saudi Ceramics ako, Saudi Ceramics sa Oh, ang accommodation niyo baka kay ano, doon sa may likod ng Nesto. Oo. Oh. Yung company po, yung Oh, company po, pala. Pepsi yun. Yun, Doon po teka ako. lang. Oo. Kailan ka dumating sa Canada? Paano ka nakarating? November 2022. So, okay. Medyo bago Bago pa. lang po. Bago pa, oo. Opo. So, paano naging systematic from Saudi Arabia? Paano Paano ka nag-apply? Oo, paano ka nag-apply? Dati kasi nanonood ako ng mga vlogger dito sa Canada, ano po. Natutunan ko yung mag-apply, maghanap ng employer through Canada Job Bank. Then naging pastime ko yung pag-submit ng mga resume sa Canada Job Bank before matulog, before matulog. Yan. Nang nandun ako sa Saudi. Yan yung naging pastime ko, naging pampatulog din niya. para kasi pangarap ko talaga makarating ng Canada noon pa. Okay. Kahit sa Pilipinas, nasa Pilipinas pa ako, nag-a-apply na talaga ako papuntang Canada. Okay, so nakailang send ka kaya ng resume about kumpanya? Kung di ko na mabilang, baka libo-libo. Talaga? But it po. happens, it happens. Yeah. Talagang hundreds minimum Yes po, ang kasi iba. sa Pilipinas pa lang ako, marami na akong pinupuntang mga agency na nagpapaalis sa puntang Canada. Kaya lang, hindi ako pinalad doon sa Pilipinas eh. Then, nag-try nga ako, sabi ko, lalabas ako ng punta ako ng Saudi. Then, sa Saudi talagang pinush ko yung makapag-cross country ako. Kasi alam kong yung way na yun yung pinakamabilis at malaki ang chance na makarating ka talaga dito sa Canada. Teka, Ting. So, paano, when you submit your resumes, kasi sabi mo gabi-gabi, Oh, multiple yun. times yun, every day. Yes po. Pino-personalize mo pa ba yun? Baka kasi may nakikinig, gusto nila gawin yung Baka file gusto mo na mag-DIY. send ng send. Paano yung adjustment sa mga resume mo? Yes po, yung resume ko, since na limitado yung time ko kasi sa Saudi is overtime, lalo na pag nasa manufacturing industry ka. So yung resume ko, pinagawa ko talaga sa kaibigan ko na magaling na look professional yung aking resume. And then also naka-attach din na meron ako laging may 3 akong set ng cover letter. Isa naka-focus sa electrician, isa naka-focus sa maintenance technician, and isa naka-focus sa service technician. Aba, ang galing Okay. So, 3 yung Sa ina-apply Canada mo. Job Bank, naging specific sa paghahanap ng mga position na related lang doon sa work experience ko. Hindi ako nagpapasa sa mga hindi related. Kasi syempre, sayang yung oras, sayang yung panahon na ilalaan mo doon. Dapat nakapokus ka doon sa kung anong related work experience meron ka. Yan lamang po yung pinapasahan ko. Ibig mo sabihin, ganun din kadami yung openings nun sa ganyang posisyon sa mga electrician? Kasi ang naging strategy ko, even without Lamia, nagpapasa ako. Okay. Ganon. Kasi Okay. ang proseso kasi ng mga employer dito sa Canada, mag-hire muna siya in 3 months local. Pag walang nag-apply. Pag wala kasing nag-apply doon within 3 months, within 90 days, syempre maghahanap siya outside the country. Outside. So, kung meron na siyang napili na kailangan na may Lamia, sinasabi ko kasi kaagad doon sa, although may cover letter na ako, doon sa message sa body nung email ko, sinasabi ko kailangan ko ng sponsorship. Yun. Okay. At least klaro, di ba? Yes po. Hindi ka natatawagan nun kung wala silang abilidad to actually take Yes you. po. Kumaga parang direct yung ginawa mo, no? Direct ka. Puro direct hire po yung target ko nung nasa Saudi Arabia ako. Okay. May How long idea did ka it ba, take? Ting? Sorry. Ayun. Go, Rice. Oo. Tama yun yung tanong ko. Gaano katagal yung inabot Oo. bago may nag-reply? Nung natapos ko kasi yung first contract ko, and first contract ko sa Saudi,
Alam mo naman sa Saudi, mahilig yung mga employer mag-pirate ng ano, di ba? Ng mga empleyado, lalo na pagka may kakilala ka, pirate ka. Pagbalik ko ng Saudi, from vacation from the Philippines, ano po, pagbalik Oh. ko, nagbilang lang ako ng 1 year doon sa pangalawang company ko sa Saudi. Then within 3 months, nakarating ako dito. Simula nung natawagan ako ng employer ko. Yun yung processing, bali 3 months. Oo, pero 3 yung months po, pag-a-apply yeah. mo, Ting, Everyday yan, everyday yung Hindi, pagpapasok. how long ka nag-a-apply? Ibig sabihin, Mm. 2 taong ka sendang resume hanggang may Yes sagot. po, Ilang taon? siguro taon din po talaga, mga 2 years ganyan. Oh, Oh, Di tagal ko lang talaga talaga, siya tinigilan. Oo. Oo, imagine. Ilan yung sumagot sa email mo, Ting? May mga sumasagot, kaya lang, ang sabi nila, hindi nga available yung sponsorship, Oo. yung LAMIA. So may 3 sumagot sa akin nung dati, mas pinili ko yung naging employer ko, yung unang-unang employer ko dito sa Canada, yun yung pinili ko kasi Oo. yun yung pinaka-related dun sa work experience ko. Okay. Kasi Okay. parang hindi ako mangangapa pagdating ko dito sa Canada. Kaya lang, Oo. hindi ako nag-expect na ganun yung mangyayari. Oo. Oo. Eh, ano ba yung mga in-applyan mo, iba't ibang probinsya ng Canada o namimili ka ng probinsya? Basta related lang in-applyan mo, ganun? Mostly, ang karamihang target ko kapag sa job bank, Toronto, Vancouver, at saka Alberta. Kasi yan talaga yung nakikita kong mas maraming mga Pinoy. Oo. Yun po yung naging target ko noon. Yung sa mga ibang province, hindi pa ako nagkaroon ng chance na mag-apply sa kanila. Okay. What kept you going, Ting? Kasi ang tagal 2 taon Oo, buti no? hindi ka hindi ka nag-self-doubt kumbaga na, ano ba 'to, may mali ba? Ayoko, itigil ko na ba 'to? Alam mo yun? Oo, wala bang ganon? Hindi po. Yung, Hindi ka Nawala ng nagsawa? pag-asa, ganun. Oo, parang, Oo. Hindi sayang, po, parang, kasi talaga pong noon pa talaga, kahit nasa Pilipinas pa lang ako nagtatrabaho, pangarap ko talaga mag-Canada kasi may mga kakilala ko dito na napunta dito sa Canada. oo, Oo. ang Pero galing. yung pangarap, kailangan pag nangarap ka, huwag kang titigil. Yun, Yan. sinasabi natin, walang ayawan sa mga pangarap, no? Oo. Huwag ka Okay. mawawala ng Oh, pag-asa. okay. O yan, Oh. ikwento mo na, Ting, sa kanila. Ako kasi narinig ko Eto. na tong kwento ni Ting, ano. But, yeah, share mo how you were basically abused by your first employer here in Canada. Akalaan nyo, di ba, 2 taon mahigit siya naghihintay. Kinuha siya ng employer na to. In fairness naman, hindi ka pinagbayad, ano, nung all expenses paid, yung ticket mo papunta sa Yes Canada, po. right? Okay. When you got, nagka-red flag na. Tama ba yung pagkaalala ko, Ting? Parang a day before siya umalis. O yan, diyan ka magkwento. Okay. Yes po, the all set na yung aking visa, naka-attach na siya sa aking passport. Then, 1 day before ng flight ko, naka-receive ako sa employer ko na kailangan ko mag-report sa 3 company. Yes, sa 3 company. Ano ibig sabihin nun? Inisip ko naman, nung nasa Saudi pa ako, nung araw na yon, sabi ko, baka pagmamayari niya lang yung 3. Okay. Di ba? Baka pagmamayari niya yung 3. So, okay lang ako. Kasi nga, hindi ako nag-isip na ganun pala yung magiging kalagayan ko dito. Mag-work ako, papadala niya ako sa iba't ibang company. So, yun yung naging, naghihinala na ako. Kaya lang, hindi ko siya binigyan ng malalim na kahulugan kasi nga, syempre Canada di ba? Tsaka aalis na siya Ano ba yan? Paalis na ako Naka-impake. Nagpaalam na ako doon sa boss ko. Nagpaalam na ako doon sa company ko na yon. And then, ang kagandahan lang, mabait nga yung company ko doon sa sa Saudi. Lahat ng papers na kailangan ko, sinuportahan nila ako. Kasi sa Saudi, bibihira yung mga gano'n, nasusuportahan yung mga documents mo. Hindi ka basta-basta makakaalis doon. Harami, ang mga tao doon, Oo. harami. Oo. Pero sa totoo lang, ang ano ko din sa Saudi is napakabait nila. Pati yung stamping, Riyadh Chamber certification, lahat sila kumuha. Para suportahan lang ako sa pagka-Canada ko. Then yun na nga, pagdating ko dito, 1 week before, parang iba yung naging ambience. Naging, dun pagdating sa camp, yung unang linggo okay, yung pangalawang linggo hindi na okay. Kasi nga, nakikita ko na, teka muna, hindi ito yung pinagkasunduan natin . Kaya yun,
Ano Paano nangyari? ginawa? Paano hindi? Paano Paano, hindi? anong Ano ba ginawa siya, sa'yo? contractor? Oo. Hindi, may sarili siyang company na gumagawa ng ng mga noodles. Oo. Okay. So, tapos pag kulang ng tao doon sa kung saan siya kasosyo pa yata siya doon sa isa, ipapadala niya ako doon. And then may mga certain time na na-complete yung full time ko sa kanya. Then kapag may gagawin doon sa kabilang company, ipapadala niya ako doon. 'Di ba may ayusin kaming makina doon sa kabilang company, papadala niya ako doon. Nung una, hindi ko siya kini-question. Nung magkaroon na ng lumabas na yung mga salary namin, sabi ko, "Sir, may overtime ako ng ganito. Papaano 'yun? Pinadala mo ako sa ganitong company, akala ko sa'yo, hindi pala." And then naghinala na ako, kaya nag-research ako sino may-ari ng company na 'yon, kung paano-ano niya 'yun, bakit niya ako pinapadala do'n. Then na-discover ko na iba yung may-ari. So bawal 'yun. Okay. Bawal 'yun sa side ko na dapat hindi niya ako pinagtatrabaho sa ibang employer. Oo. Bakit nga ba niya ginawa yun, Ting? Ano ba, parang did you find out? Ano ba, binabayaran ba siya nung Oo. Oo, parang kumpanya na yun? contractor ang Hindi ko dating, po no? masasabi na binabayaran siya, pero tingin ko kasosyo siya. Oh, Kasosyo siya. okay. O yun. Okay. So, And then, you complained. Katagal mo tiniis yun? Oo. Oo, yung gano'n. Basta within 3 months, nakaalis ako sa kanya. And then, yun, nung nagkaroon talaga ako ng naghinala na ako. So, sabi ko, may isa pa akong choice. After 2 weeks or 3 weeks ata, pumunta ako ng embassy kasi dala-dala ko yung kontrata na pinagkasunduan namin. So, kailangan kong ipa-verify yun kasi OFW ako eh. Kailangan ko mag-inform sa embahada natin sa Polo na wala na ako sa Saudi. Para ma-recognize pa rin ako as overseas worker. Okay. Yun yung tamang proseso ng mga direct hire. Kailangan niyang ipa-register yung sarili niya kapag nag-cross country siya para Okay. para hindi siya masabi na nag-cross country na undocumented. Oh, okay. Diba? So, since ako ay direct hired, ina-accept po yun ng Polo. Yung gano'n. Basta once na direct hired ka, may employer ka dito and may valid na contract ka, at valid naman yung dala kong kontrata. Kaya lang, behind the contract, meron talagang merong mga unfair labor practices na na-commit yung naging employer ko. Okay. Okay. What actions did you take? Yan, Oo. Ting, nung tumagal na, mga ilang buwan na gano'n pa ulit-ulit. Anong sabi ng Polo sa'yo nung pumunta ka sa kanila? Yes, yun na nga, nung time na yun, di na-verified. Pagbalik ko ng company, iba na yung talagang environment ko doon. Hanggang sa hindi na nila ako pinapatawag as a maintenance technician, as a processing technician. Ang ginawa na nila sa akin, pinadala nila ako doon sa kabila namang company. Ayun, naging general laborer na ako, Ako na yung machine. Oh? Ako na yung machine, nagbabalot ng... Teka, bakit biglang ganun? No, ang sinabi ni Ting kasi verify nung embassy sa employer. Yes, Tama, ma'am. no? Parang si Ting ba, totoo, nakaano sa inyo, nag-employ Yes, sa ma'am. inyo. So, the employer didn't like it, right, Ting? Pero ang kagandahan kasi, ang naman kasi sa side naman nila is verified naman na valid yung aking contract. Kaso nga lang, sa pakiramdam ng employer ko ay masama para sa kanila na nagpa-verified ako ng aking kontrata. Oo, nag-report ka Okay. parang ganun. Oo. Oo, yun yung pagkakaano nila. Sa totoo lang, yun yung tamang proseso dapat ng isang direct hire from outside the Canada. Halimbawa, hindi ka na umuwi ng Pilipinas, pero na direct hire ka from other country. Dapat yun yung magiging tamang proseso. Kailangan mo magpa-verified at mag-report sa Polo para ma-document ka nila na nandito ka na sa Canada. Okay. Okay. Nung umalis ka ba ng Riyadh, hindi ka nag-report doon sa embassy natin doon? Wala kang Hindi, kinuha? wala pong ganong proseso doon na magpapaalam ka. Kasi kung magre-report ka sa embassy natin sa baka hindi ka payagan na mag-cross country. Ganun? Malamang pauwiin ka ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang po, yung cross country is mahigpit din naman ang ipinagbabawal.
Totoo ba? Hindi ko Oo. alam. Sorry guys, Hindi. please enlighten Oh, me. hindi ko magigets yan. Ayan ang hindi ko magigets. Di Nakakainis ba? na kung ganun. Mali Totoo ba? po. Hindi ko Mali alam po yun. Mali po. Halimbawa, katulad mo, Saudi, pupunta ka ng Dubai, then mag-apply ka doon. Bawal yun. Hindi, may Ah? visa ka eh. Okay. Let's say may visa ka eh. May visa Katulad, po ako, kaya lang, yun na nga po, kailangan ko pa rin hindi naman kasi makapag-verified ang embahada natin sa Riyadh. Ang makakapag-verified po ng kontrata, yung embahada natin dito sa Vancouver. Mm. Kaya ang nangyayari po, Hindi. kung nasa Pilipinas ka, yung verification ng contract mo, ipapadala nila. Halimbawa, kung nasa Vancouver ka na hire, kung saan may polo available dito, may Toronto, 'di ba? Ipapadala yung kontrata mo. Kaya natatagalan sila sa Pilipinas. Ipapadala yung kontrata mo papuntang embahada o ng polo Vancouver or polo ng sabagay, oh. Telegram pa pala Toronto. sa atin uso, Telegram, oh. Oo, ganun po yung nangyayari. Ako po, ang nangyari sa akin, dala-dala ko na yung kontrata. Tapos doon mo na mismo May visa na ako pina-verify. kasi walang batas na nagbabawal doon na pwede kang mabisahan ng Canada Embassy kapag nandoon ka sa ibang bansa. Wala pong restriction doon. Kaya nga eh. Kaya nga hindi ko magets na bakit halimbawa nagpunta ka doon sa embassy natin sa Riyadh, may chance na mapauwi ka. Totoo ba yung mga ganun, no? Yes po, Kaya ano yes po kasi ano yun eh, hindi niya sakop yung jurisdiction nung pwede di ko lang sigurado pero hindi niya sakop yung jurisdiction nung dito sa Canada. Kukuha ko sa kanila ng mga documents para ipasa ko sa Canada, pwede yun. Pero yung magpapasa ka ng documents o magpapakita ka ng dokumento sa kanila galing Canada, parang hindi nila... Wala kasing anong gagawin po nila sa documents galing ng Canada? Ibig sabihin, syempre, kumbaga embassy to embassy na yung... Diba, Nag-uusap. Oo, yung embassy natin sa Riyadh, tsaka yung embassy natin dito sa Ottawa, di ba? Yung parang ganon. Hindi ko po na-experience. Sa akin Anyway, O sige, Anong eto ina? na. Di, verify. Nakaramdam si Oo. employer na parang, naku baka akala niya sinusumbong. Siguro akala ng employer mo sinusumbong mo sa Oo, embassy. parang No? ganun. Yes po. Oo, okay. And then what happened was, ito namang employer, talagang kung ano-ano na bigla ang pinagagawa kay Ting. Yes, Diba? Yun yes na nga, po. naging general laborer na siya bigla. So, okay, what did you Aba. do? Kasi dumating po sa point na pinaalis siya nung gusto siyang ipa-uwi ng Pilipinas ng kanyang employer. What led to that thing? Ano na nangyari? Yun, nung nalaman nila, diba, tinanong nila ako anong ginawa ko sa embassy. Sabi ko, nagpa-verify ako ng contract. Kasi nga, OFW ako from Saudi Arabia. And then, kailangan nila ma-document na nandito na ako sa Canada. Sabi ko sa kanila. Kaya lang, iba talaga yung naging response nila sa akin. And then, 3 days to 4 days nang nalaman nilang ganun, Nag-iba na ihip na nag-iba kami. na. Then ako naman, since nakaramdam ako, iba yung feeling ko eh. Nag-research ako, sino-sino yung pwede kong lapitan dito sa Canada na mga institution na pwede makatulong sa akin. Halimbawa, dumating yung time nito na bigla na, kasi naririnig ko kasi doon sa isang Pilipino na, ba't mo ginawa yun? Baka mamaya bigyan kang ticket, ganun na, pauwiin ka. Sabi ko, mas pipiliin ko na lang pauwiin ako kaysa sa... Teka. Okay, sige to. 'Di ba? Kaysa sa mag-stay ako sa isang lugar na hindi ko talaga ma-feel na gusto ko. Oo. Ganon, 'di ba? Ayoko kasing lahat tayo masipag, lahat tayo 'di ba? Gusto natin mag-Canada. Kaya lang kung ganito yung magiging kalagayan ko, hindi ko titiisin eh. Marami pa akong chance na magkaroon ng opportunity sa ibang bansa, hindi lamang sa Canada. Kaya aware ako na mangyayari yun na bigla niya akong sasabihin na pauwiin. Kaya lang, teka muna, sabi ko sa kanya, nung binasa ko yung TFW rights, wala siyang karapatan na magpa-deport sa akin. Yun, Only the para Canada malinaw government tayo. has the right to deport all the TFWs here in Canada. Oo. So in short, naghanda ka in case. Yes, pinagandaan ko po talaga siya. Hawak nakasave na lahat ng number sa embassy, mga emergency katulad ng 911. Then yun nga, yung may isa nga tayong kaibigan dito na nagtatrabaho sa sa Mosaic
Kaibigan na natin non-government yan dito sa organization. Spot Yeah. Oo. Pinoy. Yun, Yes no? po. Sabihin ba Oo. natin? He helped Yeah, you. why not? Pwede po, Oo, pwede of po. course. Ang Spot Pinoy friend natin na si Henry Henry, Morato. yeah. Ayan. Si Henry ang tumulong kay Ting. Sige, tell us what happened, Ting, kasi sobrang actually interesting tong nangyari. Yes po, one day, nagtatrabaho ako, nasa working hours pa ako. Then tinawag ako ng employer ko. Sabi niya, Robert, may ticket ka na. Uuwi ka na ngayong araw na ito. Parang ganun. Grabe. Ganun lang eh. Ganun lang sinabi nila. Ganun lang. Actually, ang pagitan lang, nung time na sinabi niya sa akin, is 3 hours. Flight mo in 3 hours. Yeah. Grabe, no? May ticket ka? Yes, may ticket talaga ako. 3 Teka, hours. bakit dumating sa point na yun? Bakit biglang ganun? Kasi nga, yun nga, parang iba nga yung dating sa kanila na nagpa-verified ako, then, So personal nila siguro yun. talaga hindi, sabi ko nga Guilty sa kanila, sila. Oh, guilty, sabi ko nga sa kanila, kung ayaw niyo yung serbisyo ko, wala namang problema, sabihin niyo sa akin yung totoo. Oo. 'Di ba? Walang problema yun eh. Alam ko na yun ang gagawin nila kasi nga nagmamatigas ako dahil sabi ko, boss, hindi natin pinag-usapan yung ganito. Dapat naging tumatanggi honest ka na. ka sa akin, oo. Pagka Dapat naging nag-ano honest usap ka sa akin sa Saudi Arabia pa lang. Kahit na sinong technician sa Saudi Arabia, opera mo ng ganito at magiging 3 yung magiging job location na hindi mo naman pagmamay-ari yung dalawa, mali yun. Hindi ka pa nagbabayad ng overtime. Sabi ko sa kanya. Walang papayag na ganung technician. 'Di ba? So naging vocal na ako nung bandang huli sa kanila. Kaya alam kasi pinagandaan ko na sila eh. Sabi ko, ready naman na ako na kahit anong mangyari, kahit tatanggalin niya ako, ready na ako sa kanya. So yun na nga, sinabi sa'yo, eto na yung ticket mo, uwi ka na. So anong sumunod na nangyari? Hindi Anong nila ako sagot mo? nilubayan nung araw na yun. Hindi nila sila maghahatid, ganito, ganyan. Then, tumawag na ako sa Polo nung araw na yun. Hindi nila alam na yung kausap ko sa phone, taga Polo at saka si Henry. Okay. Tapos? Tapos yun, na-record yung pinag-uusapan namin na pinipilit nila akong palabasin doon sa accommodation ko para ihatid doon sa airport. Na-record namin lahat yun. I-record nila. I-record nyo. Yun yung nagamit kong evidence nung nag-file Evidence. ako ng complaint sa IRCC. So, tapos, nakarating daw kayo sa airport, Ting? Yes po, hinatid. Grabe. Kaysa sa makapag-away ako sa kanya, ihatid niyo ako sa airport. Wala Sabi namang mo. problema. And then sa airport, alam ko namang maraming authority. Kaya sabi ko, maraming authority doon na pwede makapansin ng aking situation. So, planado mo yun? Yes, plinano ko kasi yun ang mangyayari. Pinagandaan ko, okay. hindi ako na out of mind na nawala ng kumbaga, wala lang, parang ganon, kung pinauwi ka. Kasi alam ko sa sarili ko na tama ako eh. Tsaka alam mo na pwede kang tumanggi sa sitwasyon na yun. Yes po, pwede akong tumanggi. Alam mo namang ipasubsub siya doon sa airport, sa aeroplano, di ba? Nung pagbaba ko ng airport, nagsisigaw ka. Sabi ko dun sa boss ko, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Wala kang karapatan magpa-deport sa akin. As in, nagsisigawan kayo, parang gumawa Nagsisigawan kayo. di ba? Gumawa ako eksena doon, then, yun, ang talagang pasalamat ako. Maraming ibang lahi din na lumapit sa akin din. Sabi niya, hindi pwede. Report mo yan sa Canada Service. Okay. Teka, may lumapit sa inyo doon. May Meron lumapit. po. Sabi, okay, sige Mark. Hindi, nung nag-aaway na, di ba? May lumapit sa yung police o may lumapit pa sa... Hindi po, may mga staff ng airport, may may mga iba-ibang travelers na mga na nandun. Habang nag-aaway kayo niyan, may Nung may mga lumapit na sa akin, nakikita ko yung employer ko lumalayo na siya. Oo nga. Actually, yung itatanong ko, Ting, what were yung employers mo, una sa lahat, ilan ba naghatid sa'yo sa airport? Isa, dalawa, driver ba yun? Actually, dalawang sasakyan sila. Dalawa sila nung magkasosyo. Grabe. Yung mismong amo. Yung mismong amo ko po. Tapos, what were they doing? Were they literally pulling you and what? Bringing you to the check-in counter? Ako nang kusang bumaba dun sa airport. Then, binigay niya sa akin yung ticket dun sa airport. Then sabi ko, yun na, dun ako sa kanya.
kahit na nasa Pilipinas ako, sabi ko sa kanya, irereklamo kita. So, okay. Tapos, your help from sila Henry and Polo, anong Hindi, naging... si Henry, tsaka si Polo, nakaantabay po sila eh. Nasa airport? Nasaan sila? Oo, nasaan sila? Si Polo, kinokontak niya yung office ni Henry. Si Henry naman tumatawag sa akin. Ang bili niya sa akin, basta wag ka sasakay ng eroplano. Okay. Basta wag ka sasakay ng eroplano, hintayin mo kami dyan. Or baba ka sa baba kasi 'di ba ano 'yon? May second floor. Second floor yung sa arrival. Sabi niya, Tsaka bumaba ka departure. sa baba, then mag-Uber ka na lang papunta dito sa Mosaic. Oh, grabe. Yun, No? oo. So, paano nagtapos yung eksena thing? Nung parang people were crowding and then what did your employers do? Ano, bigla na lang silang nag-disappear? Ano nangyari? Nag-disappear yung employer ko. Grabe, no? Kaya Bigla. nung nag-disappear na, bumaba na ako. Then nag-Uber na ako papunta dun sa office nila ng Mosaic. Henry. Oo. Yes po. Kumain kay Lugaw. Grabe, no? Kay Lugaw. Hindi, yun nga sana naputol yung ako. tatanong ko, Ting, no? Kumbaga, nung mga panahon na yun, kumbaga, nasan yung Polo, di ba? Kumbaga, nasa airport ba? I mean, wala bang sangay ng gobyerno na nandun sa airport para harangin yung gagawin sa'yo ng amo mo, yung gano'n? Wala, yung physical, wala po, pero yung assistance, nakaantabay sila sa akin. Nandun. Telepono. Opo, maano po yung sa polo natin dito sa Vancouver. Talaga, Oo. nung unang call ko sa kanila nung time na nangyayari na yon, hindi talaga hindi sila sumasagot, pero maya-maya sila po ang tumawag mismo sa akin. Okay. Okay, Oo, good. sila po Baka yung kinulit tumawag na sa rin ni akin. parang Henry natin, ano? Oo. Salamat, Opo. Henry. Oo, Yun, no? Si Henry mo na to, mga Andre, no? Shout Para out sa sa'yo, mga Henry, ah. kaparehas na sitwasyon na mga Grabe, naabuso ng ano? employer, no? Kalain mo. Hinatid sa airport, kapal na mukha. Sorry, di ba? Kasi nakakatakot yun. Buti si Ting malakas ang loob. Oo, Pero sa ibang palaban, mga temporary foreign workers, iisipin nila na wala na, hinatid ako sa airport. Pauwi na, di ba? I Pauwi have no na. choice Diba? but to, check in. Ito na yung ticket ko eh. Baka mapaksama pa ako kung ginastos nila yung ticket. Mga ganun ba? Oo, Yes, Ting. Diba? Dahil na-experience mo yan, Ting, ikaw na magsabi sa mga kababayan nating naaabuso dito sa Canada kung ano ba yung karapatan nila, di ba? Oo. Gusto ko nga tanong sa'yo, actually, teka lang, no? Yung nagsabi sa'yo, yung kasama mo sa trabaho na, ba't ginawa mo yan? Baka mabilhan ka ng ticket. Ano bang status niya sa Alam Canada? niya, no? Oo. Kaya yung Oo. status nun ay PR. PR siya, hindi niya alam. Kaya nga. PR siya? Oo, Gagalit si Rice, oh. di ba? PR yun? PR po, yan. Bakit Okay. hindi ka tinulungan? Ibig sabihin, matagal lang ginagawa Wala na siguro yun. nila yon sa ibang empleyado nila na napauwi na nila. Kaya, Oo. winarningan ka na. Correct. Yes po. Kumbaga Yun talaga yun, bukang bibig na meron ganito. Okay, ikaw Parang na magsabi, yun Ting. yung parang pinapanakot nila na gano'n. Yun, gusto kong i-share sa inyo dyan, guys, lalo-lalo na yung nakakaranas ng mga unlabor practices dito sa Canada. Especially dun sa mga TFW, guys, huwag kayong matakot na i-brought out yung maling mga bagay katulad ng pang-aabuso, So hindi naman, wag alisin natin yung yung stigma na kapag Canada napakaganda dito, meron din talaga mga abusado. So dapat i-correct natin yung mga abusado na yon. Wag tayong tatahimik na lang basta-basta. Kasi maraming maraming authority o kaya naman mga non-government organization na pwedeng tumulong sa atin para marinig yung side natin kung ano yung mga nararanasan nating mga abuso sa mga employer dito sa Canada. Kahit na ang Canada government ay hindi naman tinotolerate yung mga ganung bagay. Actually, ako TFW, pero marami akong benepisyo na nakukuha dito sa Canada. Like yun, yung protection ng labor ko. So malaki ang naitulong niya. Nabigay pansin at narinig niya kung ano yung complaint ko, kung ano hinaing ko sa mga employer na abusado. Yun. Yun, no? What happened to your status, Ting? Kasi Yun. naka-work Oo. permit ka. Closed yun initially, diba? Okay, Yun. ano ba? Oo. Kasi para malaman ng iba, so hindi pala ako mawawala ng status. Ano nangyari?
Yun po, with the help of Mosaic po, especially, Henry Morato. Ayun, si Lakas Idol ni Henry Henry, no? Morato. Yan. Oo. Yes po, Oo. grabe yung support niyan sa akin noon. Winorkout niya yung pre-housing ko na 1 month. Oh? Yes po, totoo po yun. Binayaran niya ng kanyang pinagtatrabahuhan. Kasi Mhm. yun talagang ano nila, tumulong sa mga katulad ko na nakaranas ng abuso dito sa Canada. And then, habang wino-work out yung aking application for open work permit, actually si Sir Henry din ang nag-file ng aking application to get the open work permit. Siya po yung Yun. lahat nag-process nun. So, Okay. nabigyan ka ng open work permit sa Open madaling work salita? Yes na. po, nabigyan ako ng 1-year open work permit para ma-rebuild ko yung sarili ko dito sa Canada. Yun. Nung nagkaroon ako ng open work permit. Oo. Yung vulnerable work permit ba yon? Yes po. Vulnerable Open work permit. worker, sorry rather. Yes. Oo. Walang restriction yun. Walang restriction. Kahit saan pwede ka mag-apply. Yan yung pinag-aalala nung mga naaabuso na kumbaga pag nagreklamo sila, so paano yung status nila? Oo, kakabahan sila, no? Ito Oo. po. Gusto kong i-share sa kanila, no? Dapat, kung gusto nyong i-complain yung inyong mga employer na alam nyo sa sarili nyo na inaabuso na kayo, no? Dapat meron kayong valid reason or valid na ebidensya laban sa kanila para ma-approve kaagad yung inyong mga application for open work permit. Okay. What constitutes, talagang constitutes a valid, Mabigat na yan, Ina. oo nga, valid Opo. evidence, kumbaga ano ba, recording, picture, ano bang pwede? Oh, Sa video. akin po, Oo. ang naging ano ko is yung time in ko. Mm. Oo, Lahat yun, payslip, no? pinipicturean ko. Kasi nga alam ko na na may mali. Okay. Oo. Yung ano kasi doon, his time card, then yung time card ay pinipicturean ko bago ako umuwi. And then, nung pinapa-overtime naman nila ako doon sa sa ibang company, nag-video ako. May mga video ako na nagtatrabaho ko Yun. doon. And then, yun, nung time na nagtatalo kami ng employer ko na pinapalabas niya na ako doon sa aking accommodation, may record ako noon at si Henry ang nakakarinig nun. Yun. Parang may witness. Oo. Opo, naririnig po yun. Sa kanya ko rin natutunan lahat karamihan ng ganong Oo. strategy. Kapag may pananakit, tumawag ka agad sa 911. Yung binili na niya sa akin ng Polo at saka ng Mosaic. Si Mosaic kasi is partner siya ng ating Polo dito sa Vancouver. Ayan. Ay, So, naku. nagbayad ba? Binayaran ka ba nung employer mo sa mga overtime na hindi nabayaran sa'yo? Actually hindi na eh. Kung ipinush ko siya ng mag-ano talaga ako sa labor case, pwede. Pero nabayaran po ako doon sa aking, tawag nito? 15 May binayaran days? siya sa akin, yung huli na, yung Parang severance pay? severance huli. pay. Yun. Oo. Yung huling sahod mo, ganon. Kasi yung nakalagay talaga po yun doon sa nakalagay naman po yun doon sa Oo. kontrata. Nakasuhan kaya sila? O hindi na pala, hindi mo kasi inano. Hindi ka na kapol. Hindi po, kaya lang po, basta ang pagkakaalam ko na-sanction Paano din sila? naman sila. Kasi Oo. 3 po kami nakaalis doon sa company yan. May dalawa pa si Henry na tinulungan galing doon. Na naging Grabe. open Hindi lang permit ikaw. din dito. Hindi lang Maliban ikaw. sa akin, meron pa pong 2. Ano yun? Ikaw muna bago yung dalawa? Oo. Kasi nga po, takot sila. Siguro nung nakita yung nangyari kay Ting, nako po, pwede pala to. Oo. Gagawin, susundin Oo, namin yung lumakas na nangyari yung kay loob. Ting. Ganun. Natakot. Ibig sabihin, Kahit practice sabi ko, talaga takot sila. nila Bakit yun. yan? Kasi pagdating ko doon, bakit tinatolerate niya na ganito? Oo. Sabi Eh di ko, ang naiwan na lang sa inyo doon yung PR. Meron din po, pero nung bago ako Oo. umalis, nung hindi pa nasa-sanction sila na alam ko meron silang mga kinuha pa, pero Yan, ewan ko lang. sana mapanood nila to, no, kung winawalang yakay ng mga amo nyo, no? Correct. Oo. Kailangan yung Ay. gumawa ng paraan din kasi marami naman tumutulong dito eh. Di ba? Yes po, marami. Marami tumutulong dito. Oo. Basta ang mahalaga, hindi po kayo mapapauwi ng ganun-ganun lang. Mahaba Oo. ang proseso yan, okay? Yes po. Don't worry about it. Too much. Nakalagay naman po yun doon sa, yun nga, sabi ka natin, guys, yung mga TFW na katulad ko, wag kayong mag-stick lang na nakaalis kayo at nakapunta kayo ng Canada.
basahin niyo lagi yung ano ba yung mga karapatan niyo, ano ba yung mga benepisyo niyo dito sa Canada bilang isang TFW. Basahin natin 'yan kasi nga, hindi naman lahat, nagiging maganda yung naging katayuan dito sa Canada. Meron din talaga nagsa-suffer ng hirap, kaya lang ang nangyayari is tinitiis yung stress, Oo. yung trauma, hanggang sa nagkaroon na ng ano, 'di ba, problema sa ano, sa isip. So guys, huwag kayong Oo. matakot kasi nga habang bino-voice out natin, nako-correct natin yung ano, yung magiging kalagayan natin dito balang araw. Correct. Sana yung mga inaabuso diyan, mag-voice out kayo na ganyan yung kalagayan niyo. Huwag niyong itago kasi nga 'pag dito kasi sa atin ano po, dito sa Canada, 'pag sinabing Canada tinitiis na lang natin. Kasi Mm. in the name of ano, Yeah. wala pong problema dun sa Canada, sa name na Canada. Ang problema po, yung mga taong nakakasalamuhan natin dito. Yun po yung problema. Oo. Kaya Talaga, there are abusive employers here natatakot, for no? sure. Oo, Oo. basta huwag niyo pong ano 'no, huwag kayong matakot na ipaglaban yung karapatan niyo, 'di ba? Oo. Yes Tsaka po. dito, I think the Canadian government takes these things seriously. Yeah, And they Oo. take oo. action talaga. O, 'di ba? Kahit papaano naman. Ay, Saka nako. mabilis yung Okay. ano, Oh, Oo. mabilis yung response, 'di ba, sa'yo? Hindi yung Yes po, oo. after 1 month na receive ko na yung open work permit ko. Tapos mabilis. parang Yun. na-ban to hire more TFWs na yung employer mo. Tama ba, Ting? Ganun ba nangyari? Yun po yung balita ko kasi ano po Mm. yun may 3 siyang ano, nag-complain sa kanya eh. O, tingnan Yung mo. dalawa natulungan din yun ni Henry. O, di ba Nagka-open nga? work Ang permit galing ni din dito. Henry. Oo, 'no, ang galing ng Imagine, so trabaho ni thanks to Henry 'no. Ting, he is saving potential victims pa. Oo. Di ba? Yun ang maganda, 'di Dahil ba, sa 'pag ginawa ni nagsalita Ting. ka. Actually, yung dalawa na yun, nauna yun sa akin. Hindi lang Di ba? nagsasalita. Hindi lang nagsasalita. Nagsasalita pag may kausap, pag kausap ka pa Pilipino, ganito, Oo. ganyan. Oh, so bakit anong dahilan bakit nag-i-stay? So yun pala nung na-realize ko, kasi hindi alam yung gagawin, saan pupunta, Oo. natatakot. Yun nga, yung narinig ko yung isa, sabi niya, baka mamaya kasi, kabayan, maging homeless ako dito, ganyan, natatakot Yeah. siya. Oo. Sabi ko, bakit mo papayagan maging homeless ka? Maraming institution na pwede makatulong sa atin. Punta ka ng Poland. Nakakahiya daw. Yun yung isang dahilan. Nakakahiya daw. Oo. Baka pag umuwi siya ng Pilipinas, ganito, ganyan. Kaya Tsaka Sabi baka ko, bakit ka nakausap din siya mahihiya? ng Diba? PR. Ba't ka mahihiya? Yun ang nangyari sa'yo eh. Ba't ka Nakausap siya ng mahihiya? PR. Hindi mo Mahihiya sa naman Pilipinas? kasalanan yun eh. Wala ka Oo. namang oo eh. Hindi naman. Hindi, na-warningan din ng PR, huwag kayo magrereklamo, mapapauwi kayo, 'di ba? Yun po yung problema. Oo, kaya Yun yung napakadelikado po, yun no, no? yung salitang ganon, yung PR, yun yung nagiging dahilan para ma-abuse ka. Ayun, isa pa yan, oo. Yun Kasi yung syempre, nagiging dahilan. Hindi ka pwede magreklamo, hindi ka mapi-PR dito. Oo, Yan, no. no? Yan, oo. Ganun po yung nagiging isa sa mga nagiging dahilan dahil sa ngalan ng PR may naaabuso. Yan. Tsaka Ay, yung nako po. yung taong nagsabing, "Ba't mo ginawa mo yun? Baka bilihan ka ng ticket pauwi ng Pilipinas." Accomplish siya. Parang accomplish, Yes, ano? yes Yung po, yes po. parang napakadelikado po 'pag nakakausap kayo ng taong hindi alam yung sinasabi pagdating sa ganyang bagay. Hindi yung parang Kasi- syempre, 'Di pag ba? PR yung nagsabi sa'yo, syempre kakabahan ka na eh, di ba? Oo. Kakabahan Pwedeng ka. maniwala ka. hindi po sa totoo lang, hindi po ako kinabahan sa kanya. Hindi, yun Kasi nga, buti na-challenge ikaw. ako sa kanya kasi sabi ko, instead na dapat alamin mo yung totoo sa amin, na ito yung dapat niya inalam mo, totoo ba 'tong nangyayari sa'yo, ganito, ganyan, di ba? Yun ang ang nangyari is, ako kasi pag tinatakot ko, lalo na pagka alam kong sa sarili ko na tama ako, hindi mo ako basta-basta mapapaano, lalaban at lalaban ako sa'yo. Oo. Lalo na alam kong may magiging progress yung pinaglalaban ko. Alright. Paano Okay, yung ano, sorry. Go ahead, Mark. Sige. ayun, Ting. Paano yung binigay sa yung 1 year na open work permit? Naka-isang taon na ngayon yun? Naka-isang taon na po. Tapos, Sabi nga nila, ito pa, isa pang challenge doon, sa may mga open work permit. Ang sabi nila, non-renewable. Tama, hindi. Kasi open work permit. Pero ako po, nakatatlong consultant po yung kinausap ko kasi mayroon ako application sa PNP dito sa BC.
Mhm. Kaso lang, ang advice sa akin, i-extend ko pa para dun sa experience ko, sa Canadian experience class ko. Aha. Ang Mm. nangyari po, since sinabi ng immigration consultant na hindi nare-renew yung mga open work permit for vulnerable workers. So ang ginawa ko Oo. po, Research ka uli. ako, may account ako sarili sa IRCC, and then ang gumawa ako ng sumulat ako mismo sa IRCC na isa ako sa, nilagay ko doon sa sulat na isa ako sa mga naging victim ng pang-aabuso dito, and awarded ako as open work permit for vulnerable workers. So kailangan kung baka sakali mabigyan ako ng chance ulit na ma-extend yung aking work permit, kahit na extension lang, para mabuo ko lang yung aking Canadian experience. Aha. 'Di ba? And then expire na yung aking pero nung binigyan niya ako ng extension hanggang December. This coming December. Yes po. O, paano yan? Okay, ano na magiging pathway Okay, mo? so, Oo, Ayun na, pag-apply. ngayong July 26 po, tapos ko na yung aking 1 year na Canadian experience class. Then, Na required, parang ganun, na. required hours. kasi mataas, pag skilled trades kasi mataas yung requirements sa express entry. Hindi ako makapasok ngayon doon. Kasi laging ineligible, laging lumalabas doon sa application ko. So, aantayin ko siya ngayon. Itong July 26 is 1 year na ako sa company ko mismo. And then, yun yung panibagong application na naman, struggle na naman na haharapin ko. Pero buong-buo naman yung loob ko na sana ma-approve. So now you will file na talaga for express entry after you get that. Yes po. Pag gano'n, may extend ba yung, para ma-implied status ko pa doon, pending decision? Kasi paano hindi siya umabot ng December? Yeah, pending decision po ako. Yung December ko is dun pa rin sa open work permit extension ko. Kung ma-apply ko siya at ma-invite ako, magkakaroon ako ng implied status, di ba? Kasi yung bridging ng work permit ko into PR. Okay. Bali, magiging close ka doon. Hindi po, open work permit po ako. Magiging open pa rin. Open pa rin po ako. Neting kampante ka na darating yung decision by December? Actually, ma'am, kung ano magiging decision ng Canada, kung halimbawa talagang hindi ako pinalad, wala naman nang magiging problema sa akin. Kasi nga, at least kahit pa paano, yung remaining time na nandito ako sa Canada, nagamit ko siya ng tama. Hindi na sayang. Pero Handa hindi yan. naman ako. Oo yan. Pag-pray natin. Kailangan, yun, sa mga hindi pinapalad dyan, hindi pa huli lahat na hindi tayo nakapag-stay dito sa Canada. Hindi pa huli ang lahat. Maraming oportunidad, hindi lamang sa Canada, sa ibang bansa. Kailangan lang natin i-open lang natin yung mind. Hindi lang po sa Canada maraming opportunity. Marami ring opportunity sa ibang bansa na pwede nating i-grab. Di ba? Yeah. What if Ting, what if you get another job offer from your employer? Can't you use that to apply for another open work permit? Open work permit, Hindi siya close work permit. Lamia na siguro. Close work permit. Ang Lamia lang po ang may close work permit. Sorry. Okay. Pwede ba yun? Wala bang Lamia si employer? Si employer po kasi natin, hindi naman po sa pagmamalaki. Hindi basta-basta po yung naging company ko ngayon. Ang priority niya lang po talaga ay open work permit, PR, citizen, mga lokal. So, yung sa akin, kaya ako nakapag-apply po kasi open work permit ako without restriction. Actually, may kumu-question ng permit ko. Pero pinaliwanag naman sa kanila, nung tinawagan nila yung IRCC, sabi niya, walang restriction, they can apply and they can practice na may supervision lang kasi wala akong license ng dito, di ba? Ng trades. So, ang kagandahan lang noon, yung engineer ko ay license. Mga license yung mga superior ko. Okay. Iniisip ko kasi, if there's another option for you to extend your open work permit beyond December, kumbaga. Pwede ba yun? Ako po ay pwedeng maghanap ng ibang employer. Pwede po yun. May chance po ako na pwede kong i-grab. Sabi ko nga, meron akong kaya lang, nagre-rely ako doon kasi very supportive naman yung company ko. Lahat ng kailangan kong documents, minibigay nila.
Yan. Sa Okay, experience so class ka talaga yan. naka-focus. Yes po. Oo. Oo. Hindi ka nag-try na tumingin sa website ng kunyari sa Saskatchewan ng electrician. Hindi ka Yeah, actually po maraming hindi naman po sa may mga offer sa Indeed. May nag-i-invite sa akin sa ibang province na baka gustong lumipat. Oh. Kasi doon sa Saskatchewan yung SINP medyo mabilis doon pagka doon ka na Yes po, marami pong nagana sa akin sa SINP pathway ng Saskatchewan. Marami po. Kaya lang gusto kong maging practical na talaga ngayon. Hindi ko i-grab yung isang bagay na hindi siguro sa trauma, kaya lang natuto ako eh. So, pupunta ako doon sa Saskatchewan, tapos yung magiging trabaho ko doon is out of work experience ko. So mahihirapan akong maninibago na naman ako mag-adapt ng paninibago. Dahil bago yung environment doon, bago yung magiging trabaho. Dito kasi, from Saudi, at saka, nung nagkaroon kasi ako ng open work permit, hinanap ko talaga yung mga company na related dun sa work experience ko. From the Philippines to Saudi, and then dito. Yeah. Kaya po, trabaho ko dito, trabaho ko sa Saudi, trabaho ko sa Pilipinas. Same industry lang po. Pero kung may makita ka na parehas doon sa Saskatchewan, dililipat ka. Malay mo. Kung meron pong employer na gano'n na magbibigay sa akin ng sponsorship, why not, di ba? Then makakapag-stay ako. Okay po yun. Oo. Ay, nako. Hirap pa. Pero, ito, before we, last 10 minutes na lang kasi tayo, no? Anong ang pagkakaiba ng being an electrician here in Canada versus being an electrician in the Philippines? Kasi, bantaas ang sweldo ng mga electrician dito, ha? Di ba, Ting? Sayang ang opportunity. Baka curious yung mga electrician sa Pilipinas. Yes po, malaki po ang pagkakaiba kasi si Canada ay may sariling standard. Actually ako, Madam, honestly, hindi ko siya totally napapractice dito. Pa-assist lang ako kasi wala nga akong license, di ba? Wala pa akong license. So, yung mga senior ko, yung mga senior maintenance technician namin, nag-a-assist lang ako sa kanila. Then, syempre, kung may kaunting idea, nag-share din tayo ng idea. Pero, iba talaga yung setup ng pagiging electrician dito. Kasi nga, may sarili siyang standard. Even dun sa mga gamit, sa mga fixtures na ginagamit dito is different from Saudi Arabia, different from the Philippines. Pero yung konsepto nga lang na pagiging electrician, it's same. Basta alam mo yung basic knowledge about electrical, madali mo din siyang maa-adapt. Yan. Oo. Income-wise, talagang income-wise. Yes po, yeah. Malaki. Medyo malaki din po talaga, malaki din. Hindi ako, sa totoo lang po, nung doon nga kay Balbino, sa isang kaibigan natin vlogger na nandito sa Suri, actually, nag-ano ako na mag-reveal noon. Kasi nga, siyempre, iba yung dating sa iba, yung iba naiintindihan at nagiging proud. So marami talaga, mas marami yung nagiging basher kapag nag-takot reveal ka. Paano sabi, nagyayabang ka, parang gano'n? Yes po, ganun po yung nagiging impact sa kanila. Yung nabanggit mong yung nabanggit mong vlogger na Baldovino. Si Quality! Balbino. Hi, Quality Bal! Na-message ko na yun eh. Opo. Na-message ko na yun na interview sa Spot Pinoy. Yun. Sabi? Oo daw, schedule. Alam ko na. Tropa po natin yun. Tropa po natin. DM ko din siya. Na-interview ko na rin si Bal di ba, Ting? Nagkikita-kita po kami niyan dito. Si Balbino, si Boss Paolo Behasa. Yan, si Pao. Ay, si Pao. Pati pala si Pao. Pambira si Pao. Shoutout kay Pao na meet ko tapos nagme-message siya kung Yan po yung naging ko na, 'di ba, si Boss Pao kasi nag-apply dito na same position pa rin yung naging position niya from the Philippines. Yan. Nung in-interview siya dati ni Sir Henry Morato, parang nagkaroon ako ng chance na kailangan pala applyan ko lang. Kaya yung naging yun isa pa. Kung ano yung skill trades mo, dapat applyan mo dito sa Canada. Without license, kausapin mo yung employer mo, maging honest ka na, sir, wala po akong ticket, pero kung gusto nyong matry yung aking skills, di ba? Ganun lang yun.
ticket dito, baka sabihin nila ticket ng eroplano, ticket parang certification yan, ang ibig Yes po, sabihin. it's a license po bilang skill trades. Yan, oo. How about schooling? May required schooling ba sa mga electrician? Ganon? Pag mag-apply Sa ano sila? po, millwright, yung industrial, ang combination po kasi ngayon, ang trabaho ko is maintenance, combinations of millwrights and electrical, ay kung kukuha ka ng license dito, sa millwright po, kahit hindi ka mag-aral, basta ma-meet mo yung requirements and makapag-provide ka ng documents, I think 9,200 hours ata yung sa millwright. And then sa electrician, parang ganun din. Mhm. So, ano Yung lang, ano? yung mag-a-apply di ko pa masyadong kabisado eh. Oo, galing Pilipinas, ibig sabihin, may hahanapan ba Hindi sila ko pa ng kabisado, education? ma'am, paano Okay. yung ano. Sige. Pero yung doon sa boiler technician, power engineering, 5th class, yung employer ko po ay pinag full-time review course po ako, company expenses. Okay. For 3 weeks na po binayaran ni Leon ng buo. Then, this coming 16, baka makuha ko na po yung aking first ticket dito sa Canada. Yan. May ano ko diyan, may naisakay ako dati na Canadian na boiler technician. Medyo maganda yung sinasabi niya sa akin sahod at saka Maganda po. maganda 'yon, maganda. Oo, kasi yung mga electrician sa atin no? Maganda. Another undervalued profession back home, di ba? Ay. Okay. Ano pa ba? Did we miss out on anything? Nami-miss mo ba ang Saudi? Hindi mo alam, baka magkapit-bahay pa lang. Gaano katagal ka ba sa Saudi? Feeling ko baka nag-abot sila ni Rice. Kasi si Rice, 10 years siya. Bago siya dumating dito ng 2018. O, nandun ka ba noon? Mga 2015, 2018, mga Hindi, 2018 po ako nasa Saudi. Hindi na. Baka hindi na. Okay. Iba pagkakaiba ng style ng trabaho sa Saudi tsaka dito sa Canada? Yes po, iba sa Saudi. Iba talaga. Iba. Yung trabaho ko din, yung iba same lang kasi same industry. Kaya lang iba dito. Iba talaga dito. Kahit yung sa mga guidelines nila, iba dito. Sa Philippines, Ting, saan ka nag-electrician? Formally employed ka ba? Formally employed? Oo. Yes po, Coca-Cola Philippines po ako. Oo, yan. Diba? Malakas pala eh. Ay, Coca-Cola Kalahin mo nga naman Baka naman Coca-Cola. Ting, totoo bang petik sa Saudi? Yes, petik sa Saudi. Kaysa dito sa Canada. Trabaho sa Saudi tsaka sa Canada, Ting. Totoo? Hindi, dito sa trabaho ko, same lang halos. Halos lang. Hindi, Same mas marami bang chill sa Saudi o mas maraming chill Petics dito? doon, pare, petics na Petics, kung chill lang do kasi ako sa Saudi, hawak ko yung time ko. Ito pala. Yan, di lalo ba? na yung ganyan, no? Pag paupo-upo lang sa opisina, pag tinawag mo, teka lang, may ginagawa ano yan ang gawayan nung tawag nito nung aming senior electrician. Ito, nag-review ako niyan doon sa power engineering po. Dito yan sa Canada, sa Langley. Di ba may vlog din si Ting? Yeah, yan. I-follow nyo. Hindi Ting, Ryan. Ryan. Ryan, Benito. Hindi po. Ang vlog ko po ay yung page ko, hindi po yan. Personal Hindi ba ito, Ting? Mali Hindi ba lang yan? ako. Sorry. Okay lang yan. Ulik ba in Canada po? Yes. Sorry, nakikita mali ko ako. to si Nakikita ko to si Ting Mali. Okay, sorry, Ting. Okay, ulik ba? Talaga. Ulik ba in Canada? In Canada. Okay. Do you vlog about life as an electrician there? Basta sundan nyo si Ting, oo. Sa ano po kasi, di ko pa masyadong sa company namin maggawa-gawa ng mga video. Siyempre, may mga pinoprotektahan din tayo, product, then the name of the company. So, hindi ko pa, baka kasi hindi allowed, di ba? Ayoko mag-try. Nag-try ako dati, kaya lang hininto ko kasi nga, siyempre, bago pa tayo sa company. Mga reels lang ginagawa mo. Sasabihan ka ng mga basher,
na pag nalaman ng kumpanya mo 'yan o kaya baka isumbong ka nila, yung gano'n. Oo. Tatakutin ka ng mga Meron po, basher, eh. meron po talagang ganun. Meron talagang ganun. Oo nga, gano'n ka walang Magko-comment ya. ulit. Gano'n ka walang Magko-comment ya, ulit mga yung ano, eh. katrabaho niyo dati, no? Magko-comment ulit. Uy, Ting, ha? Baka ano ka dyan. Oo. Pero ang mahalaga, Pasalamat ako merong dun sa isang aking coworkers dalawang, na nanonood sa atin, di ba, Ting? Oo nga, Krishna at Mark, Oo. shoutout sa inyo, Oo, shoutout sa inyo, ha? Maraming Yeah. salamat sa panonood, Actually, napakababait na mga yon. Tsaka pa-shoutout na rin po yung isang senior maintenance technician po namin, si Reynaldo Cuero. Ayan. Reynaldo Cuero, yan. Papuntahin mo ngayon Ano dito, bang, ano bang ibig sabihin pag ano? Kasi ako maintenance. Kaya Opo. lang building. Pag technician, Halos parehas naman po yun eh. Depende lang sa industry na kinabibilangan mo. Kung building maintenance ka, pwede ka rin naman maging building technician, ganun. okay. Di ba? Pag maintenance technician, katulad mo nga, ikaw, parang ganon. Same lang po yan sa building maintenance. Okay. Okay. Kasi Baka ang priority pwede si mo Rice kasi, mag-apply. Kuya Rice, building, di ba? Oo. So more on construction, like, di ba? Oo. Sa amin kasi, sa maintenance technician is, nagta-troubleshoot kami ng mga makina. Okay. Oo. Nice. Yung mga pina-shoutout mo, baka malapit lang sa lugar ko. Papuntahin mo ngayon dito. 10 Actually, minutes lang. malapit sila dyan eh. Papuntahin mo ngayon dito, bibigay ko yung address. Sa Guildford. Ano naman ibibigay mo? Ano, sabihin nila, ano makukuha ko dyan, Mike? May t-shirt ka pa ba dyan? Makikiganon lang. Hanggang kailan po kayo dito sa Suri? Ay mamaya madaling araw uuwi na kami. Kasi tumambay lang kami dito sa kaibigan namin. Wow. I see. Okay. Ting, maraming salamat Opo, maraming salamat din po. At nabigyan niyo ako ng chance na makapag-share uli ng karanasan. And then sana doon sa mga nanonood ng Spot Pinoy, araw-araw niyo dapat i-share niyo din sa mga kaibigan niyo yung Spot Pinoy. Marami din maririnig na na mga kwento, iba't ibang klase ng kwento ng mga kababayan natin dito sa Canada. Yun lang po. Habang naghuhugas kayo ng plato, habang naglilinis kayo ng bahay, yan. Alam mo, totoo. Napaka, neto, kumbaga maraming makikinabang neto, no? Sinabi nila. Totoo. Kasi may nabasa nga ako dito sa Facebook page dito sa Montreal Filipino Connection. Parang, nagtatrabaho siya sa bahay, may amo siya. So, ang ginawa ng amo niya, pinagpapalitan siya ng mag-best friend. Ay. Oo. Pambira ka ako. Alam niyo naman bawal yan. Alam niyo naman yung pwede niyong gawin. Bakit sa Facebook kayo humihingi ng tulong, di ba? Ay, nako. Yan ang mahirap talaga. Yan din ang isa sa mga dahilan, guys. So, baka yung iba nagtataka, bakit ba lahat hinahabol maging PR? Kasi walang security of your status. If you are on a work permit, di ba? Kaya yung iba na hindi pa PR na nakaka-work permit, tinatanggap nila yung mga abuses ng pagtrato. because they're scared of losing their status. Yun ang nahirapan doon. Kaya, anyway, okay. Oo. Maraming salamat. Si Ting. Okay, sundan niyo si Ting. Nako, wala akong t-shirt. Okay, Ting, thank you ulit, Ting, Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, that's episode 40 of Spot Pinoy. Maraming salamat, guys. We'll see you guys in the next one. Bye! Thank you. Bye!